Ang asawa kong kasama ko sa maraming taon. Bago siya pumanaw, ay nag-iwan ng huling habilin, na ibaon ko raw ang urna ng kanyang abo sa ilalim ng mga namumulaklak na bugambilya. Hindi napigilan ng mga anak namin na mapahanga at sabihing napaka-romantiko raw namin. Pero ako lang ang nakakaalam ng pait sa puso ko. Dahil lang iyon sa unang pag-ibig ng asawa ko noong high school. Isang campus heartthrob na nagtapat sa kanya sa ilalim ng mga bugambilya sa paaralan namin. Sayang nga lang, noong taon ng college entrance exam nila, nagkaproblema ang pamilya ng lalaki. At naaga ko siya ako na biglang yaman. Mahal ko siya. Sinuyo ko siya buong buhay ko, pero sukdulan ang pagkasuklam niya sa akin kaya ayaw niyang makasama ako sa iisang libingan. Kung mababalik lang ang panahon, hinding-hindi ko na siya hahabulin pa. Hindi ko inaasahan. Pagmulat ko ng mata, bumalik nga ako sa 3 buwan bago ang college entrance exam. Ilang oras din bago ko natanggap na mula sa isang 80 anyos na matanda. Bumalik ako sa pagiging isang 18 anyos na binatilyo. Malusog at malakas. Ang mayabang kong ama na matagal nang pumanaw. Nakabihis ng makulay na polo shirt. May suot na malaking gintong kwintas. Kasalo ko sa hapagkainan. Anak, may nangyari raw kay Ginoong Reyes. Kapitbahay natin. Alam mo ba? Natauhan ako at antanaklastika na tumango. Noong 58 anyos ako. 3 buwan bago ang college entrance exam. Ang tatay ng asawa ko ay inakusahan ng isang estudyante niya na manomalastiya raw siya nito. At sinabing anak daw ni Ginoong Reyes ang dinadala niya. Ang totoo, may jowa yung estudyante na tambay sa labas ng eskwela. Nang malaman niyang buntis siya, hindi niya masabi sa pamilya niya. Kaya sa desperasyon, gumawa siya ng kwento para na rin makakikil ng pera sa biyenan ko. Pero para kay Ginoong Reyes, isang respetadong guro, isa itong malaking batik sa kanyang dangal na sapat para sirain ang kanyang karera at buhay. Dahil dito, ilang araw nang tinitiis ni Isabel ang mga chismis at matinding pressure sa eskwelahan. Nakita ng tatay ko na tumango ako. Suminghal siya. Gago kang bata ka. Anong alam mo? Nagulat ako. Muntik na akong mabuking. Buti na lang hindi napansin ng tatay ko. Mayabang niyang ipinagpatuloy ang kwento. Pamilyar na sa akin ang mga salitang iyon. Noong nakikipag-usap daw siya tungkol sa negosyo. Nagkataong nakita niya yung estudyante at ang jowa niyang tambay na naglalandian sa isang bar. Agad niyang tinawag ang mga bata niya para bigyan ng leksyon ang dalawa. Tignan mo lang ang astang siga at malalaki ang katawan ng tatay ko at ng mga tauhan niya. Sino ang maniniwalang disenteng negosyante sila? Mas mukha pa silang mga siga kaysa sa mga tunay na siga. Yung lalaki, walang kaangas-angas, umamin agad. Dahil doon, may malaking utang na loob sa amin ang pamilya Reyes. Hinimas-himas ng tatay ko ang kanyang kalbong ulo. Umikot ang mata, at sinabing, magkakapit-bahay naman tayo kaya dapat lang magtulungan. Kung gusto nyo talagang magpasalamat, hayaan yung anak nyong si Isabel ang mag-tutor sa loko-loko kong anak. Noon pa man, patay na ako kay Isabel. Ang campus crush at top student ng school namin. Nang malaman ko iyon, halos magtatalon ako sa tuwa. Ginamit ko ang pagkakataon para kulitin si Isabel. At humanap ng paraan para sirain ang relasyon nila ng campus heartthrob. Suklam na suklam sa akin si Isabel. Pero dahil sa utang na loob, hindi siya makatanggi. Kaya lang, tuwing kasama ko siya, lagi siyang masungit. Kahit noong kasal na kami, hindi nagbago ang pakikitungo niya. Dati, hindi ko iyon pinapansin. Akala ko, kung magiging sapat ang pagiging sinsero at masigasig ko, matutunaw ko rin ang yelo sa puso ni Isabel. Pero nagkamali ako. Pagod na ako ngayon. Tumunog ang doorbell. Alam kong si Ginoong Reyes iyon. Kasama si Isabel. Para humingi ng tawad. Akala ko handa na ang loob ko. Pero nang bigla kong makita ang 18 anyos na si Isabel. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Walang tigil. Medyo mainit na ang panahon. Nakasuot si Isabel ng simpleng vestida na square neck. At naka-ponytail ang buhok. Ang kanyang itsura ay may halong inosente at malamig na pagmamataas. Galing sa disenteng pamilya. Ang kanyang kilos ay pino at elegante. Hay, hindi ko rin siya masisisi kung bakit lagi siyang malamig sa akin. Sinasabihan akong bastos at isip bata. Pero makita ko lang siya. Nawawala lahat ng inis ko. Hindi pwede. Huwag mong kalimutan ang sinabi mo. Sa pagkakataong ito,
Hinding-hindi ka na uulit sa dati mong pagkakamali. Hindi ka na magpapakatanga sa kanya. Biglang may tumapik ng malakas sa likod ko. Ang kanin sa bibig ko. Hindi ko pa nalulunok. Muntik na akong mabulunan. Hoy, lokong bata. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Hindi ka pa tatayo para salubungin ang bisita. Inayos ni Ginoong Reyes ang kanyang salamin. At nagmamadaling nagsabing, huwag na po, kaya pala ayaw sa amin ni Isabel at ng nanay niya. Tignan mo ang kilos nilang pino at magalang. Tapos ikumpara mo sa ugaling kanto ng tatay ko. Dahil sa kortesiya, tumayo pa rin ako para tanggapin ang basket ng prutas mula kay Ginoong Reyes, pero sinadya kong hindi pansinin si Isabel. Mukhang medyo nagulat siya. Ilang beses akong tinignan. Umupo siya, at hindi pa kami nakakapag-usap ng matagal. Sinabi na ng tatay ko ang parehong linya tulad ng dati, na si Isabel ang magtututor sa akin. Magaling si Isabel sa pag-aaral. Pero sa nakaraang buhay, siguro dahil sa pangungulit ko, o siguro dahil naapektuhan ang emosyon niya sa sapilitang paghihiwalay nila ng campus heartthrob niyang unang pag-ibig. Hindi naging maganda ang resulta ng college entrance exam niya. Hindi siya nakapasa sa UP, at iyon ang naging isa sa mga pinakamalaking pagsisisi niya sa buong buhay niya. Kaya, bago pa man pumayag si Ginoong Reyes, ako na ang unang tumanggi. Hindi na po kailangan. 3 pares ng matang gulat na gulat ang sabay-sabay na napatingin sa akin. Itinulak ni Ginoong Reyes ang kanyang salamin. At pinayuhan ako. Ang ni Marco ay kailangan talagang pagbutihin pa. Iba na ang lipunan ngayon. Ang mga kumpanyang may magandang kinabukasan ay nakatuon sa high-tech development. Kailangan ng kaalaman at kultura. Paano ko hindi malalaman iyon? Ang industriya ng intelligent robotics na pinalaki ko sa hinaharap ang nag-angat sa Marco Corp, mula sa isang maliit na kumpanya ng biglang yaman patungo sa pagiging isa sa top 10 corporations sa bansa. Ewan ko ba kung bakit tila natural lang sa pamilya namin ang husay sa negosyo. Si Isabel pa nga ang naging chief technical consultant ng korporasyon. Ang tatay ko naman, walang pasensya tulad ni Ginoong Reyes. Nanlaki ang mata. Akmang hahampasin ako. Gago kang bata ka. May karapatan ka bang magsalita dito? Hindi ako natatakot sa kanya. Tay, natatakot ako na baka makaabala pa ako sa pag-aaral ni Isabel kung magtututor siya sa akin. Naisip niyo ba kung gusto niya? Ang pagtulong natin kay Ginoong Reyes ay dahil magkakapit-bahay tayo. Hindi natin pwedeng pilitin silang suklian ang utang na loob. Biglang lumingon ang tatay ko. At ngumiti kay Isabel. Ang sanay na sanay niyang paraan ng panunuyo ay kaparehas na kaparehas ko. Mukhang ang pagiging takot sa asawa at mapanuyo sa asawa ko ay naman ako pala sa pamilya. Sayang, kahit ngumiti pa siya, wala ring epekto. Siguradong tatanggi si Isabel. Pumapayag po ako. Tito Ramon, pangalan ng tatay ni Marco. Magaling po ang grades ko. At kung manalo pa ako sa contest sa susunod na buwan, makakapasok na ako diretso sa UP. Ayan. Kita mo na. Sabi ko na nga ba hindi siya papayag ano? Natulala ako. Pumayag siyang mag-tutor sa akin. Paanong nangyari yun? Agad na natuwa ang tatay ko. At si Ginoong Reyes naman ay puno ng kasiyahan. Mabuti, mabuti. Magkakapit bahay. Dapat lang magtulungan. Ganyan din dapat ang mga estudyante sa isa't isa. Dahan-daang tumingin sa akin si Isabel. May kakaibang tingin. Nakita kong masaya silang nagkakasundo. Kaya nagmadali akong sumingit. Hindi po talaga kailangan. Nakita kong akma na namang itataas ng tatay ko ang manggas ng damit niya. Para maiwasan kong mapahamak, nagmadali akong magpaliwanag. Ang totoo po, magaling din naman po ako. Dati, sinadya ko lang magrebelde at bumagsak. Hinaplos ko ang kupas kong blonde na buhok. Totoo po, sa susunod, ipapakita ko na ang tunay kong galing. Halatang hindi naniniwala ang tatay ko. Akala niya nagyayabang na naman ako. Pero totoo lahat ng sinabi ko. Noong nakaraang buhay, dahil sa asawa ko, labis kong pinagsisihan na hanggang college lang ang natapos ko. Sabi ng iba, si Marco, parang hinahabol ang bituin para lang mapang-asawa si Isabel. May nagsabi pa nga na lumaki ang Marco Corp dahil sa chief technical consultant na si Isabel. Dahil pumayag siyang magtrabaho sa kumpanya namin. Kung na-pirate siya ng iba, wala raw sanang Marco Corp. Kaya noong nakaraang buhay, malalim kong naunawaan ang kahalagahan ng kaalaman at teknolohiya. Lagi akong kumukuha ng tutor sa bahay para mag-aral.
Para na rin may mapag-usapan kami ng asawa ko. Kung hindi, kahit bumili pa ako ng mga designer bag at alahas na libo-libo o daan-daang libo ang halaga. Isang malamig na, hindi ko kailangan. Hindi ko gusto, lang ang isasagot niya. O kaya'y sasabihin niyang, hindi mo naman maiintindihan yang mga teknikal na bagay na yan. Tapos tatalikod na siya para gawin ang ibang bagay. Higit pa roon, ang mga aralin ng mga apo ko ay ako mismo ang nagtuturo. Ngayong bumalik ako sa pag-aaral, hindi talaga ako kinakabahan. Tay, di ba may mock exam sa susunod na buwan? Kapag lumabas na ang resulta, malalaman niyong hindi ako nagsisinungaling. Napangisi ang tatay ko. 3 buwan na lang college entrance exam na. Ilang beses ka pa ba magluloko? Pumayag na si Isabel. Huwag ka nang humanap ng sakit ng katawan. Tinitigan ako ng malalim ni Isabel. May bahagyang ngiti sa kanyang labi. Tito Ramon, baka nahihiya lang po si Marco. Tuloy na po ang pagtututor. Hahanap po ako ng oras para turuan siya. Huwag na po kayong mag-alala. Dahil sa sinabi niyang iyon, na-excite ang tatay ko at kuskus siya ng kuskus ng kamay. Paulit-ulit na pinupuri si Isabel na matalino at maunawain. Pagkahatid sa mag-amang Reyes, agad na sumimangot ang tatay ko at nagbabala. Umayos ka, ha? Huwag kang gagawa ng gulo. Kundi, hintayin mong umuwi ang nanay mo galing bakasyon. Tignan natin kung hindi ka namin bugbugin pareho. Naisip ko ang nanay ko. Kinilabutan ako. Hindi ako nang ahas sumuwi. Sa labas, pumayag ako. Pero sa totoo lang, naghahanda akong umiwas kay Isabel. Basta't magtiyaga lang akong maghintay hanggang lumabas ang resulta ng mock exam. Wala na silang masasabi. Isa pa, si Isabel ngayon ay sobrang in love sa campus heartthrob niyang unang pag-ibig. Isang hakbang na lang at magtatapat na iyon. Sa oras na iyon, saan pa siya magkakaroon ng oras para pansinin ako? Kinabukasan, nag-absent ako ng umaga para magpakulay ulit ng buhok ng itim at bumili ng mga bagong damit. Galing sa mahigit 50 taon sa hinaharap. Kahit ako mismo ay hindi na makayanan ang itsura kong ito. Blonde na buhok, makukulay na damit. Akala ko pa naman ang astig at ang gwapo ko na noon. Hindi nakapagtataka kung bakit walang babaeng nagkakagusto sa akin. Pagsapit ng hapon, pumasok ako sa classroom. Ang dating maingay na classroom ay biglang tumahimik. Ang mga batang mukha, na parehong estranghero at pamilyar, ay sabay-sabay na napatingin sa akin na may halong pagtataka. Hindi kaya nagparetoke si Marco. Grabe, ang gwapo pala niya. Wow, nagpakulay na siya ng itim na buhok. At yang suot niya, bagong labas ng brand C, diba? Siguro nasa 10,000 yan. Hindi naman ngayon lang nagsusuot ng brand C si Marco. No, dati kasi, ang pangit ng forma niya. Hindi kasing ayos at presko tulad ngayon. Oo nga. Kung ganyan lang siya lagi, pwede na. Dir-diretso akong naglakad papunta sa upuan ko. Ang mga bulungan ay hindi tumitigil sa tenga ko. Kung dati lang ito, malamang nagyabang na ako, at ngingisi-ngisi pa na parang aso. Pero ako ngayon, nakikita ko lang silang simple at kaibig-ibig. Bahagya siyang ngumiti. Talaga, ang gwapo ko ba? Ilang braso ang umakbay sa akin. Paglingon ko, ang mga dati kong barkada. Boss, nagbago ka na ba ng trip? Dati, di ba sabi mo ayaw na ayaw mo sa mga mukhang good boy at scholar? Kinuha ko ang libro ko. Lumitaw ang mga muscle sa braso ko. Loko, nas-APN yata si boss. Nag-aaral na siya. Siniko ko ng malakas ang nasa likod ko. Pinutol ang sigawan nila. Subukan yung istorbohin ang pag-aaral ko para sa patay kayo sa akin. Ilang segundo silang natahimik, tapos humalakhak ng malakas. Puno ng pang-aasar ang hangin. Ay, nako, huwag niyo akong istorbohin sa pag-aaral ko para sa sabi ko na nga ba. Boss, alam naming type mo si Isabel. Pero hindi mo naman kailangang magpanggap na nag-aaral para lang sa kanya. Di ba? Masyado namang malaking sakripisyo yan. Sumimangot ako. Malamig kong tinitigan si Tonyo. Isa sa barkada ko. Hindi ko gusto si Isabel. Simula ngayon, huwag na huwag niyo siyang babanggitin sa harap ko. Nakita ni Tonyo at ng iba pa na seryoso ako. Nagkatinginan sila ng may pagtataka. Hindi lang sila. Hindi naman mahina ang pagkakasabi ko. Kaya maraming kaklase sa paligid ang nakarinig. Sakto namang may magandang anino ang lumitaw sa pintuan. Umikot ang tingin ni Isabel. At mabilis niyang natagpuan ako na nakaupo sa huling hilera ng classroom.
Bahagyang kumerba ang kanyang mga mata. At ngumiti siya. Marco, pagkatapos ng klase, hintayin mo ako. Ha, sabi ko pupunta ako sa inyo. Di ba? Ang sinabi niyang iyon ay parang bombang sumabog sa tahimik na lawa. Si Isabel naman, pagkatapos magsalita, hindi na hinintay ang pagtanggi ko. At basta na lang umalis. Si Tonyo, parang mababaliw na niyuyugyug ang balikat ko. Ano ba talagang nangyari sa inyo ni Isabel na hindi namin alam? Ha, sabihin mo na. Nagmamadali akong nagpaliwanag. Pumayag lang siya sa tatay ko na magtututor siya sa akin. Sino ba naman ang makakaalam na kapag nagsasalita siya? Bitin. Kaya nakaka-misinterpret ang mga tao. Pero si Tonyo at ang iba pa, halatang hindi naniniwala. Puno ng, alam na namin, ang tingin nila. Aha, kaya pala bihis na bihis ka ngayon at biglang sinabing mag-aaral ng mabuti. Para pala manligaw sa campus crush. At saka, yung night class, 9 PM na natatapos. Pag-uwi sa bahay, anong tutor-tutor pa? Hindi kaya diretso na sa kama yun? Nako, tapos na talaga. Kahit anong paliwanag ko, iba na ang tingin sa akin ng lahat. Pagsapit ng gabi, balak ko sanang tumakas. Pero hinarang ako ni Isabel sa parking lot. Sira ang kadena ng bike ko. Iangkas mo na ako pauwi. Tinanong ko kung nasaan ang bike niya. Kaya ko namang ayusin. Bahagyang nanigas ang mukha ni Isabel. Dumiretso siya at umupo sa likod ng bike ko. Pagod na ako. Ayokong magbike. Ang mga kaklaseng dumadaan. Sinasadyang bagalan ang lakad. Nakikinig at nagniningning ang mga mata. Hindi ko kailanman naisip na may ganito siyang ugali. Parang nagpapaawa. Kadalasan, ako ang gumagawa niyan. Babae siya. Hindi ko naman siya pwedeng itulak pababa. Kakapedal ko pa lang ng ilang hakbang. Naramdaman kong may malambot na kamay na yamakap sa bewang ko. Nagulat ako. Agad na gumwang-gewang ang manibela na parang nasa zigzag road. Muntik na kaming sumalpok sa Berendilia. Isabel, anong ginagawa mo? Mula sa likod, narinig ko ang malinaw niyang boses na puno ng inosente. Sino ba kasing nagsabing bilisan mo? Natatakot akong mahulog. Muli akong nagulat. Nagbibiro pa siya sa akin. Hindi ba dapat, hindi mo rin naman maiintindihan? Nakakatamad magpaliwanag sa'yo. At, wala kang pakialam sa mga ginagawa ko, ang 3 pamatay niyang linya para sa akin. Hindi lang iyon. Kinagabihan, matyaga niya talaga akong tinuruan ng 1 oras. Sayang, wala akong naintindihan ni isang salita. Nakatitig lang ako sa mahahaba at mapuputing daliri niyang nagsusulat. At sa mapupulan niyang labing bumubuka at sumasara. Naalala ko ang lasa ng hindi mabilang na halik doon. Hindi napigilan ng batang katawan kong ito na uminit ng bahagya. Kinagat-kagat ni Isabel ang labi niya. Hindi napigil ang irapan ako. Tumingin ka sa problema. Nasa mukha ko ba ang sagot? Napasabi ako. Mas maganda ka pa sa libro. Asawa ko. Pagkasabi ko noon, naramdaman kong mali. Ang hirap talagang baguhin ng nakasanayan. Noong nakaraang buhay, ginagamit ko rin ang pagkakataon ng pagtututor para magsalita ng kung ano-anong kalokohan. Pero iyon ang pinakaayaw na ugali ni Isabel. Madalas siyang nagagalit at umaalis. Akmang hihingi ako ng tawad nang mapansin kong unti-unting namumula ang mukha ni Isabel. Nang gabing iyon, hindi ako mapakali. Minsan, kinikilig ako. Minsan naman, lumilitaw ang malamig na anyo ni Isabel. Kinabukasan, may malalaking eyebags akong pumasok sa eskwela. Oras ng tanghalian. Pumunta ako sa maliit na hardin sa likod ng building namin para magpahangin. Nakita ko si Isabel at si Andre na nakatayo sa ilalim ng namumulaklak na mga bugambilya. Isabel, gusto kita. Pwede bang maging girlfriend kita? Naramdaman kong parang nanigas ang buong dugo ko sa sandaling iyon. Oo nga pala, bakit ko nakalimutan ang araw na ito? Ang araw ng pagtatapat, kahit na mabilis din itong nasira dahil nagsumbong ako sa guidance counselor para mahuli sila. Kahit hindi pinarusahan ng mga guro ang 2 top student, mahigpit pa rin silang binantayan. Ang maagang pakikipagrelasyon ay nakaapekto sa grades nilang 2. Ang pangyayaring iyon ay nagbigay sa akin ng pagkakataong samantalahin ang sitwasyon. Pero lalo lang akong kinamuhian ni Isabel. Pero hindi naman para sa sarili ko ang ginawa ko. Si Andre ay isang gagawang lalaki. Sa school namin, painosente siya. Pero sa ibang school, kung sino-sinong babae ang nilalandi niya. Sabay-sabay. Pero ngayon, tumalikod ako at umalis. Wala na akong balak tawagin ng guro.
Nagpasya na akong huwag nang guluhin ang buhay ni Isabel. Kaya walang kinalaman sa akin ang mga desisyon niya. Ang pinakamatindi na lang, palihim kong ibibigay sa kanya ang ebidensya ng panloloko ni Andre. Pasensya na, Andre, may iba na akong gusto. Si Marco. Nang marinig ko iyon, akala ko nabingi ako. Hindi kaya panaginip lang ang lahat ng ito tungkol sa rebirth. Malakas akong lumingon. Nakita kong nakatalikod pa rin sa akin si Isabel. Kaya huwag mo na akong hahanapin pa. Mag-focus ka sa pag-aaral mo para sa college entrance exam. Puno ng pagtataka ang mukha ni Andre. Nakita niyang pagkatapos tumanggi ni Isabel ay walang alinlangan itong tumalikod at akmang aalis. Nagmamadali niyang hinawakan ito. Napapikit ako. Gusto kong putulin ang maruming kamay na iyon. Isabel, galit ka pa rin ba sa akin? Natauhan si Andre. May itsura ng biglang pagkakaunawa. Noong nagkaproblema ang tatay mo. Hindi naman sa sinadya kong iwasan ka. Nag-iisip din ako ng paraan para tulungan ka. Ano, may ganito pa palang nangyari. Sa nakaraang buhay, hindi ko talaga alam na ganito pala kasama ang ugali ng Andre na ito. Ang babaeng gusto niya, nagkakaproblema, tapos siya, parang pagong na nagtatago. Hinawi ni Isabel ang kamay ni Andre. Lumitaw ang maputi at maganda niyang pisngi. Pero ang mukha niya ay kasing lamig ng yelo. Talaga, ano namang naisip mong paraan? Nagmamadaling nagpaliwanag si Andre na humingi na siya ng tulong sa pamilya niya. Balak daw niyang gumamit ng kaunting paraan para pagtakpan ang nangyari. Hindi naman kasinungalingan ang sinabi niya. Dahil ang tatay niya ay isang opisyal sa Department of Education. Pati ang principal ng school namin ay kailangang ngumiti at sumipsip sa kanya. Nakita ni Andre na hindi nagsasalita si Isabel. Ngumiti ulit siya. Alam kong sinadya mo lang sabihing gusto mo si Marco para inisin ako. Ayaw na ayaw mo sa mga walang modong siga na tulad niya. Di ba? Ang mga paakong akmang hahakbang palabas ay umatras. Ganoon pala. Isa lang pala akong kasangkapan para sa pag-aaway ng dalawang magkasintahan. Sayang lang at kanina pa. Dahil sa salitang gusto. Kumabog ang puso ko. Itong ugali kong madaling lamambat. Kailangan ko talagang baguhin agad. Umatras ako mula sa likod ng marmol na pasilyo. Balak kong tahimik na umalis. Marco, hinahanap mo ba ako? Sabay na tayong bumalik sa building. Sa likod, narinig ko ang mabilis na mga yapak. Tumakbo si Isabel at kumapit sa braso ko. Hindi nga, may mata ba siya sa likod ng ulo niya? Nakita ang gulat kong mukha. Bahagyang ngumiti si Isabel. Lumingon siya kay Andre. At muling lumamig ang mukha niya. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Pakiusap, huwag mo na akong guluhin pa. Pagkasabi noon, hindi niya pinansin ang gulat at tulalang itsura ng dalawang lalaki. At hinayla akong tumakbo. Nang malapit na kami sa building, kusa siyang bumitaw. At komandat sa akin. Pagkatapos ng klase, hintayin mo ako. Kapag tumakas ka, isusumbong kita kay Tito Ramon. Ano ka? Hindi ko na alam kung paano ako nakabalik sa upuan ko sa classroom. Lutang na lutang ako. Hanggang sa tawagin ako ng tawagin ni Tonyo bago ako matauhan. Boss, sa susunod na linggo, Sports Fest, may basketball game. Sali tayo. Akmang tatanggi ako, pero nag-isip ulit ako at pumayag. Para sa mga grade 12 students, ang Sports Fest ay kadalasang pampuno lang. Maraming pumipiling magkulong sa classroom para mag-aral. Pero si Tonyo at ang barkada, siguradong hindi mapapakali. At ako, mula nang ma-reborn ako, ilang araw nang napresenage ang isip ko. Kailangan ko na ring mag-relax at mag-enjoy ng kaunti. Isa pa, mula sa isang matanda, bumalik ako sa pagiging isang binatilyong puno ng sigla. Nangangati na rin ang mga kamay ko. Sa aming mga pasaway na estudyante na aktibong sumali. Hindi nagulat ang aming advisor. Tamad na rin siyang mang-aral. Bumili ako ng bagong set ng damit at sapatos pang basketball. Kitang-kita ang matipuno kong abs. Medyo kontento ako. Lalong nagkataon na sa unang araw ng elimination round. Si Andre ang nakalaban ko. Napapaligiran kami ng mga babaeng tsismosa. Nakusang nahati sa dalawang cheering squad. Ang isang team, syempre, para sa sikat na si Andre. At ang isa naman ay ang aking support team. Ngumisi si Tonyo. Boss, hindi mo ba alam na maraming babae na ang may gusto sa'yo ngayon? Hindi ko talaga alam. Madali kong naipasok ang isang 3-point shot na nagdulot ng malakas na hiyawan. Marco, huwag ka namang masyadong pasikat.
Bigyan mo naman kami ng pagkakataon. Nakangiting umiling ako, at ipinasa ang bola kay Tonyo. Wala akong magagawa, sa ilang dekada sa nakaraang buhay. Kahit mga profesional na manlalaro at Olympic champions ay nakasalamuha ko na. Huwag nang sabihin ang basketball. Pati na ang pangangabayo, golf, skiing, surfing. Lahat ay sanay na sanay ako. Ang makipaglaro sa mga 17 hanggang 18 anyos na ito. Hindi kailangang seryosohin. Madali ko silang matatalo. Sa labas ng court, muling umalingaw-ngaw ang hiyawan. Nakapasok din si Andre ng bola. Naghagis siya sa akin ng mapanghamong tingin. Itinaas ko ang lilian ng damit ko para panasan ang pawis sa baba ko. At bahagyang ngumisi ng malamig. Ang abs kong lumitaw dahil doon ay muling nagdulot ng sigawan ng mga babae. May gulat, may matapang. Biglang may lumitaw na magandang anino sa paningin ko. Si Isabel, tulad ng pangalan niya, kutis porselana, maputi hanggang sa nagniningning. Sa gitna ng karamihan, kakaiba ang kanyang ganda. Wow, si Isabel, nanunood din ng basketball. Oo nga, di ba dapat nasa classroom yung mga top student na yan? Nag-aaral. Mga tanga talaga kayo. Siguradong para kay Andre yan. Dati, lagi silang magkasama. Matagal na silang magjowa. Ano pa? Malamig kong pinakinggan ang usapan ng mga tao. Ngumiti si Andre at kumaway kay Isabel. Na parang gustong kumpirmahin ang mga hinala ng iba. Pero si Isabel, ni hindi man lang siya tinignan. Sa halip, itinaas niya ang kamay sa labi. Gumawa ng SHHH sign at masiglang sumigaw sa akin. Marco, galingan mo. Ikaw ang mananalo. Agad na natahimik ang basketball court sa kakaibang katahimikan. Hindi ba sabi mo girlfriend ni Andre si Isabel? Bakit si Marco ang chini-cheer niya? Ang bagal nyo naman sa balita. Ilang araw nang laging kasama ni Marco si Isabel. Sabi pa nga, gabi-gabi raw nasa bahay ni na Marco. Hoy, 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 kaklase, huwag kang magkakalat ng chismis. Ha, ang talas ng pandinig ko. Malinaw kong narinig, si Isabel, malapit lang sa nagsasalita, pero parang wala siyang narinig. Hindi man lang tumutol. Lumapit sa akin si Andre. Madilim ang mukha, mananalo. Pasensya na. 6 na taon pa lang ako. Nag-aaral na ako ng basketball. Noong high school, muntik na akong ma-recruit ng provincial team. Hindi lang ako pumayag dahil masyado akong magaling sa pag-aaral. Hindi pwedeng tahakin ang landas ng atleta. Marco, kapag natalo kita, lumayo ka kay Isabel. Ang huling pangungusap na iyon. Sinadya niyang hinaan ang boses. Bumulong sa tenga ko na parang nagbabanta. Nakakatawa. Kahit ako mismo ay balak umiwas kay Isabel. Pero hinding-hindi dahil sa isang gagawang nagpapanggap na intelektual tulad ni Andre. Puno ng determinasyon. Pagkatapos noon, pareho kaming naging agresibo ni Andre sa laro. May konting galing nga siya. Pero sa harap ko, kulang pa rin. Nang makitang lamamang ako ng 10 puntos. Medyo nainis na si Andre. Sa isa pang pag-agaw ng bola, nagpanggap siyang magpapasa. Pero ang totoo, malakas niyang ibinato ang bola sa ulo ko. Hindi ko na naisip. Antanaklastika kong sinalag ng kamay. Agad na tumalsik ang bola palabas ng court. Aray! Isang sigaw ng sakit ang narinig. At nakita kong natamba si Isabel. Nanlaki ang mga mata ko. Antanaklastika kong gustong lumapit. Pero mas mabilis si Andre sa akin. Tumakbo siya palapit kay Isabel. Lumuhad. Puno ng tensyon ang mukha. Isabel, nataman ba ang paa mo? Huwag kang matakot, dadalhin kita sa klinik. Ang mga paa kong humakbang ng ilang beses ay muling huminto. Nakatayo lang ako roon. Tinitignan ang bahagyang pamumula at pamamaga ng bukong-bukong ni Isabel. Sobrang sakit sa dibdib. Pero hindi na ako pwedeng lumapit. Ayoko nang lumapit. Naalala ko noong 15th wedding anniversary namin. Naghanda ako ng maraming masasarap na pagkain. Bihirang maganda ang mood ni Isabel. Sinabi niyang magbabalat siya ng prutas. Pero nahiwa niya ang kamay niya. Nataranta ako. Dali-daling humanap ng band-aid para lagyan ang sugat ni Isabel. Habang ginagamot ko siya, bahagya siyang bumantong hininga. Inisip ko dati na pagkatapos ikasal, magiging mabuting asawa at manugang ako. Magluluto, mag-aasikaso. Hindi pala tulad ng inaasahan ko. Sa sandaling iyon, nanigas ang buong katawan ko na parang bato. Alam kong mahal ni Isabel ang pag-aaral. Mahilig siyang mag-research.
Hindi ko kailanman naisip na ikukulong ko siya sa bahay para maging isang may bahay. Pero hindi ko inaasahan na nagkaroon din pala siya ng intensyong magsakripisyo para sa tunay niyang unang pag-ibig. Ito ba ang pagkakaiba ng mahal at hindi mahal? Sobrang sakit. Walang ganang pinulot ko ang bowl ang tumalbog pabalik. Walang pasensya ang tono ko. Andre, kung hindi ka nalalaban, ipasok mo na ang substitute. Huwag mong abalahin ang laro. Pagkasabi ko noon, kahit ang mga babae sa cheering squad ko ay naghagi sa akin ng mapanuring tingin. Nagbulungan kung bakit daw ako napakalamig. Kinagat ni Isabel ang labi niya. Namula ang pisngi niya. Kahit alam kong dahil ito sa sakit ng bukong-bukong niya. Hindi dapat ako mag-isip ng masama. Pero ang kahinaang lumitaw sa kanyang malamig na pagmamatigas. Sobrang nakakaakit. Naniniwala akong lahat ng lalaki doon, kasama na ang ilang babae, ay hindi mapipigilang gastuhing protektahan siya. Pero iniabot ni Isabel ang kamay niya sa akin. Ang tono niya ay parang nahihiya at naiinis. Na-sprain ang paa ko. Hindi mo pa ba ako babuhatin papuntang klinik? Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako nasaktan. Kailangan mong managot sa akin hanggang dulo. Sa pagkakataong ito, ang tingin ng lahat ng lalaki sa court ay parang gusto na akong kainin ng buhay. Tinitignan si Isabel na may itsurang, kung hindi mo ako babuhatin ngayon. Hinding-hindi ako tatayo, muli akong sumuko, kilala ko ang ugali niya. Minsan, kakaiba ang tigas ng ulo. Kaya niya talagang gawin iyon. Isang malambot na katawan ang pamasan sa likod ko. Agad akong nailang. Sabi nga ni Li Shizhen, isang sikat na Chinese physician. Ang ibig sabihin ay, ayon sa common sense, matanda na tayong mag-asawa. Ano pa bang hindi natin nakita? Pero itong 18 anyos kong katawan, hindi pumapayag. Isa pa, dati, si Isabel, kahit sa kama, malamig at walang gana. Alam ko namang napilitan lang siyang pakasalan ako kaya hindi ako nang ahas na maging agresibo. At siya naman, laging ginagawang dahilan ang mga eksperimento niya para umiwas. Kahit noong bagong kasal kami, 1 buwan kaming halos hindi nagkita. Sobrang hirap para sa akin. Pero ngayon, si Isabel, hindi man lang umiwas. Maluwag na sumandal sa likod ko. Ang mga naninigas kong muscle ay malinaw na nararamdaman ang lambot na dumadampi. Iba na namang klase ng paghihirap ito. Halos lumipad ako sa pagtakbo para dalhin siya sa klinik at ihiga sa maliit na kama. Nasaan ang nurse dito? Hahanapin ko. Tumingin ako sa paligid. Balak kong tumakas. Marco, malakas akong tinawag ni Isabel. Ganito na ako kaagresibo sa'yo. Bakit ang lamig mo pa rin? May ginawa ba akong hindi mo nagustuhan? Nakatayo ako sa pintuan. Hindi agad lumabas. Isabel, dati, ganoon kita kagusto. Ganoon kita sinuyo. Ni hindi mo man lang ako tinignan. Maraming magagandang babae sa mundo. Hindi ka naman ganoon ka-espesyal. Bigla lang kitang hindi na nagustuhan. Iyon lang. Kung may konti ka pang hiya sa sarili mo, huwag mo na akong kulitin pa. Magmumukha ka lang cheap. Nakakasuka. Mula sa likod, narinig ko ang mahinang hikbi. Nang inag ang balikat ko, hindi ko nang ahas lumingon sa kanya. Natatakot akong lamambat na naman ang puso ko. Kinagabihan, nagbike akong umuwi. Medyo malamig ang pakiramdam ko mag-isa. Bukas, linggo, balak kong matulog ng mahimbing. Walang iisipin. Ang resulta, 8 AM pa lang. Kinakatok na ang pinto ng kwarto ko. Pagbukas ko ng pinto, muntik nang tumusok sa ilong ko ang daliri ng nanay ko. Gago kang bata ka. Anong ginawa mong kasalanan kay Isabel? Ha, buong gabi siyang umiyak kagabi. Sabi ayaw na raw niyang mabuhay. Magpapakamatay daw. Ano? Agad na nawala ang antok ko. Ang unang reaksyon ko ay tumakbo palabas ng pinto. Ang resulta, si Ginoong Reyes. Puno ng hiya ang mukha. Tumayo mula sa sofa. At nagmamadaling pinigilan kami. Hindi naman ganoon kagrabe. Si Isabel. Pag-uwi niya. Hindi maganda ang mood. Tinanong namin siya. Hindi namin inaasahang iiyak pala siya. Inayos ni Ginoong Reyes ang salamin niya. Ang dating balak naman easy ay nag-ulo ng nanay ko. Medyo huminahon. Tapos, sinabi niyang hindi ka na raw niya hahanapin pa. Kaya nahulaan namin kung nag-away kayong dalawa. Mariing iginiit ng tatay ko. Siguradong problema ko to. Itong gago ang batang to. Pinakamagaling manginis ng tao. Siguradong sinaktan niya ang puso ni Isabel. Dadalhin ko agad tong gagoong batang to sa inyo. Paluluhurin ko para humingi ng tawad.
Paulit-ulit na iwinawagayway ni Ginoong Reyes ang kamay niya. Halatang medyo hindi makayanan ng walang awang ugali ng mga magulang ko. Nalaman kong walang malubhang nangyari kay Isabel. Kumalma ako, Nay, Tay, Tito, kami ni Isabel. Dahil lang sa pag-aaral, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan kaya nag-away kami. Hindi ako sang-ayon sa kanya. Ayoko nang magpa-tutor sa kanya. Iyon lang. Halatang hindi naniniwala ang tatlong matanda. Hindi ko napigil ang mapangiti ng mapait. Hindi niyo ba alam? Ako lang naman ang humahabol kay Isabel. Siya, tamad na tamad akong pansinin. Anong kakayahan ko para saktan ang puso ni Isabel? Masyado niyo naman akong pinapahalagahan. Ito ang totoo. Alam ng lahat ng kapitbahay. Sa huli, medyo nahihiyang umalis si Ginoong Reyes. Pagsara ng pinto, nanghihinayang na nagsalita ang tatay ko. Masyado ka namang duwag. Ang manligaw ng babae. Normal lang na mabaigo ng ilang beses. Ako nga noon. Noong nililigawan ko ang nanay mo. Hinabol pa ako ng walis ng lolo mo palabas ng pinto. Si Isabel. Kahit irapan ka pa niya ng ilang beses. Parte yan ng panliligaw. Ganoon ka na lang. Sisuko na. Hindi kaya nahiya ka pa kaya nasabihan mo siya ng masasakit na salita. Minasahe ko ang tulay ng ilong ko. Medyo sumasakit ang ulo ko. Noong nakaraang buhay, ilang dekada akong malamig na tinrato ni Isabel. Araw-araw akong nakangiti at nanunuyo. Hindi ba't paring bigo? Sinabi ko sa kanila na huwag nang mag-alala. Sa ngayon, gusto ko lang mag-aral ng mabuti at tapusin ang mock exam. Sa sumunod na linggo, hindi na nga ako hinanap ni Isabel. Paminsan-minsan, nakakasalubong ko siya sa gate ng subdivision namin ng 2 beses. Hindi pa magaling ang bukong-bukong niya. Medyo hirap pa rin siyang maglakad. Tinitignan ang likod niya. Komplikado ang nararamdaman ko. Sinadya kong maglakad ng mas mabagal sa likod niya. Kahit kasing bagal ng suso, hindi ako nang ahas na mauna. Hanggang sa makita ko siyang pumasok sa kabilang building. Saka lang ako tumalikod at mabilis na naglakad pa uwi. Araw ng mock exam, kami ni Isabel ay nasa iisang classroom na naman. Nakaupo siya sa pamilyar kong pwesto sa harap, kaliwa, para maiwasan ang pandaraya. Random ang pag-assign ng classroom ng school. Noong nakaraang buhay, nang makita kong malapit sa akin si Isabel, sinabi ko pang nakatagpo ako ng lucky charm. Ang resulta, malamig niyang sinagot, kung ganoon, nakatagpo ako ng malas. Sa resulta ng exam na iyon, hindi nga siya nakakuha ng magandang score. Nahulog siya sa labas ng top 50 ng buong batch. Dahil doon, nawalan siya ng pagkakataong sumali sa huling math contest. At lalong nawalan ng pagkakataong makapasok diretso sa UP. Ang pumalit sa kanya para sumali sa contest. Naalala ko, si Andre, ang top 1 ng batch noon. Umupo ako, tahimik na nagdasal na sana. Sa pagkakataong ito, maging normal ang performance niya. Pagkatapos ng 2 araw na na-present na exam, mabilis na nakompute ang resulta ng mock exam. Agad na nagkagulo sa classroom na parang binagyo. Si Marco, pasok sa top 100 ng buong batch. Hindi ako nagkakamali ng tingin. Diba, dati, laging kulelat yan. Grabe, ilang daang pwesto ang inangat niya. Ang galing. Dati, diba si Isabel ang nagtututor sa kanya? Lahat to. Dahil sa top student, ang mga barkada ko ay nakapalibot na sa akin. Nagsisigawan. Seryoso kong tinignan ang 10 puntos na nabawas sa akin. Hindi ako masyadong masaya. Ang Chengji na ito ay medyo mas mababa pa sa inaasahan ko. Mukhang kailangan ko pang magsikap sa susunod. Hindi pwedeng dahil may ilang dekada na akong naipon na kaalaman ay magiging kampante na ako. Ang tanging ikinatuwa ko ay si Isabel na naman ang top 1 ng buong batch. Mukhang sigurado na ang slot niya sa contest. Sa mga oras na ito, nagmamadaling pumasok si Tonyo mula sa pintuan. Boss, hindi maganda. Dumaan ako sa office kanina. Narinig kong may anonymous na estudyante na nag-report na nagdayaan daw kayo ni Isabel. Ang mga daliri kong may hawak na test paper ay biglang humigpit. Kumulo ang dugo ko sa galit. Kung ako lang, okay lang. Si Isabel, laging matatag sa top 3 ng buong batch. Sino namang siraulo ang magre-report sa kanya? Hindi rin maganda ang mukha ni Tonyo. Pautal-yutal siyang nagsalita. Sabi nila, tinulungan ka raw ni Isabel na mandaya. Kaya raw mataas ang nakuha mong score ngayon. Sabi pa nila, maaga raw kayong nagkarelasyon ni Isabel kaya raw pumayag siyang tulungan kang mandaya.
Sinuntok ko ang mesa. Dumilim ang mukha ko. Ang itsura kong ito ay nagpatakot sa grupo ni Tonyo kaya hindi sila nang ahas magsalita. Sa sumunod na segundo, lumitaw ang advisor namin sa pintuan. Seryoso ang mukha. Marco, dalhin mo ang test paper mo sa office. Pagpasok ko sa office, nandoon na si Isabel. Hindi lang ang advisor naming dalawa. Pati na ang mga head teacher ng bawat level ay nandoon. Pagdating ko, isang kalbong head teacher ang nagsalita. Malinaw na ang lahat. Ang score ni Marco ay invalidate. Bibigyan ng major offense. Ang score ni Isabel, pwedeng panatilihin. Pero dahil sa maagang pakikipagrelasyon at pagtulong sa iba na mandaya, bibigyan din ng major offense. At ang contest sa susunod na linggo, si Andre, ang nakakuha ng second place ngayon. Ang papalit, kalmado ang mukha ni Isabel. Parang walang anumang gulat o takot. Pero ako, sobrang galit, walang pakundangang sumagot. Paano naging malinaw ang lahat? Ha, may guro bang nakahuli kay Isabel na tinutulungan akong mandaya? O may nakakuha ba ng litrato naming magkayakap o naghahalikan ni Isabel? Walang ebidensya. Pwede ko ring sabihing naninirang puri kayo. Sa sandaling iyon, ang aura ng isang taong may mataas na posisyon na naipon ko sa ilang dekada sa mundo ng negosyo ay biglang lumabas. Ano ba naman itong mga head teacher na ito? Ang Marco Corp ay nag-donate ng pera at nagpatayo ng building para sa school. Ang principal at vice principal ay kailangang personal akong salubungin. Bahagyang lumingon si Isabel sa akin. Sa wakas, may ngiti na sa kanyang mga mata. Ang kalbong head teacher, natulala sa akin sandali, pagkatapos matauhan. Nagalit dahil sa hiya. Bastos. Bastos talaga. Isang estudyante. Ang lakas ng loob na sigawan ng guro. Walang modo. Ito ay eskwelahan. Ang disiplina ng eskwelahan ay ako ang magpapasya. Tignan niyong ang dalawa. Nagtitinginan kayo ng malagkit. Tapos sasabihin niyong hindi kayo maagang nagkarelasyon. Ha, ang ibang mga guro ay nagmamadaling umawat sa kanya. May commendat pa sa akin. Sinasabing huwag ko ng gatungan pa. Gusto ko pa sanang magpaliwanag. Pero marahan akong hinayla ni Isabel sa laylayan ng damit ko. Dahil sa ilang dekadang pagkakakilala namin. Agad kong naintindihan ang ibig niyang sabihin. Ang paninirang purring ito ay halatang may nagmamaniobra sa likod. Ang pakikipagtalo ng harapan ay walang magandang maidudulot. Kahit pa gumawa ako ng isa pang set ng exam doon mismo para patunayang hindi ako nandaya. Ang paratang na, maagang pakikipagrelasyon, ay ipupukol pa rin sa amin. Kaya, ang pangyayaring ito ay pangunahing nakatutok kay Isabel. Dahil sa slot sa contest. Dahil sa direktang pagpasok sa up. Sino ang makikinabang dito? Si Andre. Nagngangalit ang mga ngipin ko. Pinipigilan ng galit na umaakyat sa lalamunan ko. Sa gitna ng walang tigil na sigawan at pag-alitan ng kalbong head teacher. Tumalikod ako at diretsyong lumabas ng office. Sa labas ng pasilyo, maraming estudyante ang nagkukumpulan. Nakikinig. Nagbubulungan. Kakaiba ang tingin. Isang tingin ko lang. Nakita ko na si Andre. Nakataas ang baba niya. May mapanlibak na posture ng isang nagwagi. Nang magkasalubong kami, binitiwan niya ang isang pangungusap. Iyan ang kabayaran sa maling desisyon niyang piliin ka. Malamig akong ngumiti at sumagot. Huwag kang masyadong matuwa. Ang bawat gabi ay may umaga. Pag-uwi sa bahay, direkta kong binuksan ang computer. Hinak ko ang network sa bahay ni na Andre. Biro ba to? Kahit hindi ako profesional na hacker. Ilang dekada na rin akong nasa industriya ng intelligent robotics. Isa pa, bumalik ako sa mahigit 50 taon sa nakaraan. Ang pagkontrol sa ilang electronic devices sa bahay ni na Andre ay parang pumatay lang ng langgam gamit ang kanyan. Pagkatapos mag-isip ng mabuti, mayroon akong isang matapang na hinala. Si Andre, kahit medyo magaling, hindi kasing husay at kasing stable ni Isabel. Kapag maganda ang performance, pasok sa top 5, kapag hindi, nasa labas ng top 30 din. Dagdag pa rito, ang lantaran na pagkilos ng kalbong head teacher ngayon. At ang tatay ni Andre na isang opisyal sa Department of Education. Naghihinala akong may nag-leak ng exam question sa kanila. Kahit ano pa, ang college entrance exam ay isang mahalagang pambansang pagsusulit. Pinagtutuunan ng pansin ng lahat. Hindi pwedeng palampasin ang anumang uri ng pandaraya. Kaya, ang pamilya Reyes ay nagmamadaling kumilos para makuha ang direktang slot sa up para kay Andre. Ayun,
Nang makita ko ang chat at ang litrato ng blankong test paper na lumitaw sa screen. Mabilis na gumana ang isip ko. Agad akong nag-install ng maliit na virus. Ang virus na ito ay walang malaking problema. Magdudulot lang ng kaunting gulo sa computer. Halimbawa, kapag nagpadala ng mensahe, random na ipapadala ang serye ng ebidensyang inihanda ko. Naniniwala akong ang tatay ni Andre. Sa posisyon niyang iyon, siguradong may mga kalaban. Sa susunod, hindi ko na kailangang mag-alala pa. Siguradong sasamantalahin ng iba ang magandang pagkakataong ito. Tulad ng inaasahan ko, sa loob lang ng 2 araw. Nagbago ang lahat, ang pakikipagsabuatan ng pamilya ni Andre sa kalbong head teacher para mandaya. Huwag nang sabihin sa school. Kahit sa internet ay sumabog. Agad na umani ng batikos mula sa publiko. Ang patas na laban para sa mga college entrance examinees ay isang sagradong teritoryo na hinding-hindi pwedeng lapastanganin. Si Andre, tahimik na nag-drop out. Isang araw man lang ay hindi nang ahas magpakita sa school. Ang kalbong head teacher ay hayagang dinisiplina at tinanggal sa trabaho. Ang tatay ni Andre ay inimbestigahan pa. Lumabas ang malaking network ng korupsyon. Malamang hindi na siya makakalabas ng kulungan sa natitirang buhay niya. Dahil masyadong napapanahon at mabilis ang pagsabog ng isyong ito. Nakabalik si Isabel sa team bago pa man umalis ang school bus. Nag-alinlangan ako ng matagal, pero sa huli, pumunta pa rin ako sa parking lot sa meeting point para makita si Isabel ng isang beses. Pakiramdam ko, dapat ko na siyang pakawalan. Nakipag-usap na ako sa pamilya ko. Naghahanda na akong hindi na kumuha ng college entrance exam at diretso ng mag-abroad. Simula ngayon, tatahakin niya ang landas na dapat niyang tahakin. Kailangan ko na ring naiwanan ang nakaraan. At magsimula ulit. Marco, nang makita ako, halatang nagulat at natuwa si Isabel. Ang paa niyang kakatapak pa lang sa hagdan ng bus ay umatras. Kumunat ng husto ang noo ng advisor niya. Itinuro ang relo at sinabing, 2:00 dapat eksaktong aalis. Ilang minuto na lang. Huwag na kayong magsayang ng oras. Kinuha ko mula sa bulsa ko ang isang maliit na Lucky Charm, isang maliit na piraso ng kahoy na ako mismo ang umukit. May butas sa gitna na may bilog na salamin. At sa loob ay may isang tuyong bulaklak ng bugambilya. Para sa'yo. Sana maging matagumpay ka sa contest. Manalo ka. At sana, simula ngayon, maging maayos, masaya, at maligaya ka sa lahat ng bagay. Napangiti si Isabel. Hawak-hawak ang Lucky Charm. Paulit-ulit na tinitignan. Saglit akong natulala. Ilang mamahaling regalo na ang naibigay ko sa kanya. Pero ni minsan ay hindi siya naging ganito kasaya at ka-appreciative. Maingat na itinago ni Isabel ang Lucky Charm sa bulsa ng damit niya sa dibdib. At sumulyap sa akin. Mahilig ka pa rin pala sa bugambilya. Ano? Natigilan ako. Ako, kailan pa ako nahilig sa bugambilya? Ikaw ang may gusto niyan kaya ginawa ko to. Ngayon naman, si Isabel ang nagpakita ng sobrang pagtataka. Hindi ako mahilig sa bugambilya. Akala ko ba kaya ka nagtanim ng marami sa bakuran nyo dahil gusto mo? Anong ibig sabihin nito? Parang nilindol ang utak ko. Wala kaming bakuran sa bahay. At wala rin kaming tanim na bugambilya. Hindi, kung sa nakaraang buhay. Ang mansyon na binili ko. Mayroon nga, sa ilalim ng mga bugambilya pa nga nakalibing ang urna ng abo niya. Isabel, ano ba talagang ibig mong sabihin? Nataranta rin siya sa itsura ko. Akmang magpapaliwanag, nang lumitaw ang advisor niya sa pintuan ng bus. Masungit ang mukha. Hindi ka pa ba aakyat? Ikaw na lang ang hinihintay ng lahat. Bihirang matarante si Isabel. Huminga ako ng malalim. At marahan siyang itinulak. Umakyat ka na. Mahalaga ang contest. Kinagat ni Isabel ng mariin ang labi niya. Bago mabilis na umakyat sa bus. Sinabi pa niya, hintayin mo akong bumalik pagkatapos ng contest. Oo nga pala. Salamat sa pagtulong mo sa akin na mabawi ang slot sa contest. Sa bintana ng bus. Nakita kong isa-isang kinukuha ng advisor ang mga cellphone ng mga estudyante. Hanggang sa mawala na sa paningin ko ang bus. Saka lang ako tumalikod at umalis. Kahit maraming tanong sa isip ko. Sinimulan ko na pa rin ang pag-aasikaso ng mga papeles para sa pag-a-abroad. Tulad ng pagkuha ng English Proficiency Test. At iba pa. Ang pambansang contest na tumagal ng 3 araw ay mabilis na natapos. Ang balita tungkol sa pagkapanalo ni Isabel ng gold medal sa buong bansa. Ang mga magulang ko,
Tuwang-tuwa na parang anak nila ang nanalo. Bumili sila ng maraming prutas at pagkain. At pinipilit akong pumunta sa bahay ni na Isabel para mag-celebrate. Hindi ako pupunta. Uuwi na si Isabel mamayang gabi. Ayokong makita siya. Aba, itong gago ang batang to. Ano na namang sampung yan? Kahit anong sabihin nila, ayoko talagang pumunta. Dumiretso ako sa kwarto at natulog. 9 p.m. Sa labas ng bintana, sa ibaba, biglang umalingaw-ngaw ang isang galit na sigaw. Marco, kung lalaki ka pa, lumabas ka rito at harapin mo ako. Napabalikwas ako ng bangon. Nakita ko si Isabel na nakatayo sa ibaba. Ang galit niyang sigaw na iyon ay nagpailaw sa mga ilaw ng mahigit 10 bahay sa paligid. Hinayla ko ang bintana. Isabel, nakalimutan mo na ba ang mga sinabi ko sa klinik? Nanginag ang balikat ni Isabel. May halong hikbi ang boses niya. Pero ikaw ang unang lumapit at nang asar sa akin. Kung talagang hindi mo ako gusto, bakit mo ako tinulungan sa problema kay Andre? Bakit ka pumunta para bigyan ako ng lucky charm? Ano ba talagang problema mo? Bakit gusto mong mag-abroad? Minsan mainit, minsan malamig. Masaya ka bang pinaglalaroan ako? Sa huli niyang sinabi, nakita kong basang-basa ng luha ang mukha niya. Hindi ko pa siya kailanman nakitang umiyak ng ganito. Sa isip ko, si Isabel ay isang matapang na babae. Kahit gaano kalaki ang problema sa trabaho, hindi nagbabago ang ekspresyon niya. Nataranta ako. Patayin man ako, hindi ko aaminin na tinulungan ko siya sa problema kay Andre. Gusto mo pa akong lokohin? Akala mo hindi ko hinak ang network nila? Naunahan mo lang ako ng isang hakbang. Yang mga teknik at maliit na virus na madalas mong gamitin. Pamilyar na sa akin yan. Agad akong parang tinamaan ng kidlat. Kung iko-connect ako sa mga sinabi niya bago ang contest, ano pa bang hindi ko maiintindihan? Si Isabel, tulad ko, bumalik din mula sa nakaraan. Kung ganoon, mas lalo kong pwedeng linawin ang lahat. Alam ko, noong nakaraang buhay, hinabol kita buong buhay ko. Itinali kita buong buhay ko kaya hindi ka naging masaya. Kahit mamatay ka na, iniisip mo pa rin si Andre na nagtapat sa'yo sa ilalim ng mga bugambilya. Sayang, sinira ko iyon. Ang pangyayaring iyon, sa halip, ay naging liwanag ng buwan sa puso mo buong buhay mo. Di ba? Pagkatapos kong magsalita, natulala si Isabel. Gago ka ba? Matagal ko na siyang hindi gusto. Okay. Sinabi ni Isabel na hindi siya tanga. Kahit na noong panahong iyon ay galit at sukdulan ang pagkasuklam niya sa akin. Sa mga sumunod na taon, unti-unti niyang nalaman ang tungkol sa panloloko ni Andre. Hayop ka. Akala mo ba kung bakit ganoon kasama ang score ko sa mock exam na iyon? Dahil iyon kay Andre, bago ang exam. Pinainom niya ako ng kung ano kaya nahilo ako. Paano ko magugustuhan ng isang gagong umagaw sa slot ko sa contest at sa direktang pagpasok sa UP? Ang mga bagay na ito, ni Katie Ting ay hindi ko alam. Ni minsan ay hindi siya nagsalita tungkol dito. Bahagyang yumuko si Isabel. Mabilis na kumurap ang makakapal niyang pilikmata. Kaya ko sinabing gusto kong ibaon sa ilalim ng bugambilya. Kasi doon ka nagtapat sa akin. Di ba? Tapos, naging interesado ka pa at nagtanim ng marami sa buong bakuran. Ikaw talagang makapal ang mukha. Buong buhay mo. Ang naaalala mo lang ay yung walang kwentang pagtatapat ni Andre. No. Lutang na lutang ako. Totoo nga. Noong taon na iyon. Noong nagtapat ako. Sinadya ko ring humanap ng parke na may bugambilya. Pero akala ko, siya ang may gusto noon. Naisip ko pang gayahin si Dongshi, isang sikat na kwento ng paggaya sa iba, para madagdagan ang tsansa kong magtagumpay sa pagtatapat. Pero sa loob ng maraming taon, napakalamig mo sa akin. Sa pagkakataong ito, mabilis na tumingala si Isabel at inirapan ako. Kaya lang, sa tingin niya, hindi pagkasuklem, hindi rin galit, kundi isang galit na may halong hindi maipaliwanag na hiya. Naiinis siyang nagsalita, malamig ako hanggang sa nagkaanak tayo ng dalawa. At hindi naman tayo kaunti natulog ng magkasama. Pagkasabi noon, malabo kong narinig ang sunod-sunod na paghigop ng malamig na hangin sa paligid. Sa sumunod na segundo, ang mga biyenan ko at ang mga magulang ko ay sumugod mula sa kabilang building. Sa pagkakataong ito, si Ginoong Reyes na laging pino at magalang, at ang biyenan kong babae na may marangal na kilos, ay nawalan ng poise. Naka-roll up ang manggas, may hawak na ruler. Sa kabaligtaran,
Ang mga magulang ko sa likod ay pilit silang pinipigilan. Hoy, gagawang anak ng pamilya Marco. Ngayon, kailangan mong linawin sa amin. Paano kayo natulog? Paano nagkaanak si Isabel sa'yo? Kailan pa yan nangyari? Huminga ako ng malamig. Pakiramdam ko, tapos na ako. Gayunpaman, paglingon ko, si Isabel ay humahadjujek. Malikot at kaibig-ibig na damayla sa akin. Na parang sinasabing, ikaw ang may gawa niyan. Tignan natin kung paano mo aayusin. Hindi ko rin napigil ang mapangiti. Tumalikod ako at sumugod pababa. Muli kong niyakap ng mahigpit si Isabel. Sa wakas, naramdaman kong napunan na ang hungkag kong dibdib. Nga pala, asawa ko, noong nakaraang buhay, medyo bitin nga tayo sa tulog. Bawi tayo sa buhay na to. Hanggang sa matapos ang buhay na ito. Handa akong makasama siyang ilibing sa ilalim ng mga bugambilya.